Po po'y nagagalak. Nagagalak din po ba kayo? Nakasama niyo ako ngayon sa umaga ito. Nakakamiss po ang Paras. Amen. Pero sabi ko nga nung bago kami umalis, ayaw man natin umalis dito sa Paras, pero kailangang may spread yung gospel. Ano po? Minsan po mahirap yung paghiwalay. Pero mahalaga rin yung paghiwalay para sa isang bagay na makakabuti sa lahat. Sa pangangailangan ng mga tao. Ano po? Kaya I rejoice in the Lord dahil nandito po ako. Kaya yung mensahe po ng ating Panginoon ay rejoice in the Lord. Sabihin po natin, rejoice in the Lord. Po na sa unang awitin pa lang po talagang naramdaman ko yung kagalakan. Ano po? Alam po ba sa pagsamba, ko po umpisahan yung mensahe ng ating Panginoon. Sa pagsamba po, pag-awit, dapat yung letra talaga dinadama mo sa puso mo. Gawin mo yung bawat letra ng awitin na pangungusap mo at pangungusap ng Diyos sa iyo yung mga salita na nandoon po sa monitor po natin. Kaya napakasarap po na madama mo ang bawat letra ng mga awitin na kinompose ng mga totoong sumasamba sa Diyos. Amen. Ito po yung heart ng mga totoong sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sila nakasulat ng mga awitin na ngayon tayo rin po ay nakikinabang. At bilang ito'y binigay sa kanila ng Espiritu Santo, napakahalaga po sa bawat pagkakatipon. Yung bawat letra ng mga awitin, dinadama po natin. Amen? Yung Come Holy Spirit, lagi po nating inaawit yun. Pero may time na kapag talagang nangusap ang Diyos sa iyo, mararamdaman mo yung pag-ibig niya sa iyo. Kaya yung rejoice in the Lord always. Ano po? Ito po yung mensahe natin, rejoice in the Lord. Meron po siyang kadugtong, always. Sabihin po natin, always. Bawat kagalakan po ay merong, kumbaga sa ito, may pinagmulan. Amen. At ito'y may, kumbaga sa may dahilan kung bakit tayo nagagalak. Kung paano po yung mga mag-asawa, nagkakaroon po silang kagalakan kapag sila'y nagka-baby. Kaya kung minsan, malungkot po yung mag-asawa kapag wala silang anak. Malungkot din po yan na wala kang anak. Pero kapag nagkaroon sila ng anak, napupuno sila ng kagalakan. Yun po sabi ko nga, meron pinagmulan ang kagalakan. Meron din po sa mga magulang, ang tanging kagalakan po ng mga magulang ay makapagtapos yung kanilang mga anak. Yun po yung kagalakan nila. Maging sa isang estudyante, kagalakan niya ay makagraduate siya. Kaya po siya nagtitiis mula, na ngayon? Daycare, kinder, dati sa amin po noon, grade 1 talaga. Umpisa grade 1. Hindi ka na diretso na. Pero ngayon po, maraming gastos. Pero glory to God that we always rejoice in the Lord. Ganun man yung sitwasyon natin, nagbibigay pa po siya ng financial sa atin that He is our great provider. Ganun po yung kagalakan ng estudyante sa haba ng panahon na kanyang pag-aaral, mag-graduate siya. At kung minsan, hindi pa niya alam kung talaga makakaano siya ng trabaho, pero yung kagalakan kapag nag-graduate na siya, kumbaga sa natapos niya yung isang lakbayin na may pagtitiis at kagalakan niya yung makagraduate siya. At ang pinupus niya, makapagtrabaho siya, siyempre, amen, para makatulong sa kanyang mga magulang. Yun po, sabi ko nga marami pong pinagmumula ng ating mga kagalakan. Maging yung mga mahilig sa pagkain, kagalakan niya. Yung gustong-gusto yung pagkain. O yung mga mahilig sa damit, ako po na mahilig ako sa damit. Kaya kahit di ko sinusuot yun, basta nagustuhan ko, kahit di ko masuot, Brother Dennis, binibili ko tapos nandun lang siya sa cabinet. Hindi ko na isusuot. Ganun po kung minsan may pinagmula ng ating kagalakan. Bilang tayo ngayon na mga anak ng Diyos na nagpupurit, sumasamba sa Kanya, wala tayong ibang kagalakan kundi ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya yun po yung rejoice in the Lord always. Sabi niya, hindi lang po rejoice, kundi always. Sabi po natin, always. Sabi po, ibig sabihin po nung always, all the times. Amen? Nagagalak tayo sa Panginoon. Continually. Yung dire-diretso yung kagalakan natin. Tinignan ko rin yung meaning niya, sabi niya, yung always, forever. Amen. Habang may hininga tayo, dapat wala tayong ibang kagalakan kundi ang Diyos natin. Amen. Kaya napakasarap po na, kung minsan ang kagalakan po, hindi lang yung nagagalak ka, yung minsan din,
yung kagalakan na umiiyak ka sa presensya ng ating Panginoon. Ano po? Iba po yung kagalakan sa mga anak ng Diyos. Sa mundo, yung kagalakan, yung nagsasaya ka, natutuwa ka, pero sa atin, kakaiba po. May problema ka na nga, pero nagagalak ka pa rin sa Panginoon. Sino po nakakaranas dito? Man, lahat po tayo, may mga problema. Pero kailangan ko po yung tulong ng ating sa monitor, kasi yun pong inawit natin. Meron po ako minensahe na sinulat dito. Pero gusto ko pong i-focus dun sa awitin yung praise natin, Sister Karen. Ito yung reason o yung dahilan kung bakit kailangan po natin magalak sa Panginoon magpakailanman. Yung praise song po natin. Sige, Sister Karen. Tignan niyo po yung word. Who am I? Sabi po nung sumulat ng awitin. That you are mindful of me. Amen. Sino ba tayo? Kagalakan po natin yan. Sino ba tayo para ang Diyos? Isipin tayo, amen. Ang bawat isa sa atin. Ano ba nagawa natin sa Panginoon noon? Wala tayong nagawa sa Kanya. Kundi siya mismo ang may ginawa sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, para sa akin. Yan po ang isa na dahilan kung bakit tayo kailangan magalak sa Panginoon magpakailanman. Amen? Tingnan niyo po, who am I that you are mindful of me? Yung susunod, Sister Karen. That you hear when I call. Amen? Sino po dito na nakakaranas ng pagtugon ng Panginoon? Hallelujah. Tinugon ka ba ng Panginoon? Kaya ito po yung kagalakan natin. Nasa tuwing tayo luluhod, nagkukulang ka man o nagkasala ka man, kapag ikaw ay lumuhod sa Panginoon, nakikinig siya sa iyo. Kapag nagsusumbong ka, nakikinig ang Diyos sa iyo. Kapag humingi ka sa iyong pangangailangan, nakikinig ang Diyos sa iyo. Hindi pa dapat natin yan ang ikagalak sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang yung mga bagay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, that you hear me when I call. Ilang beses ka man, every minute lumuhod ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Kanya, nakikinig siya sa iyo. Kung minsan po mga magulang natin, mahal natin sa buhay, limitado ang oras nila sa atin para makinig. Pero ang Diyos po, unlimited ang oras niya sa atin. Kaya kailangan po natin magalak sa Panginoon magpakailanman. Dahil siya lamang ang tanging nakikinig po sa bawat isa sa atin. Siya yung tanging nagko-comfort sa atin. Tanging umaaliw sa atin, nagbibigay anuman po ating pangangailangan sa ating buhay. Pangalawa po yan, yung susunod. That you are thinking of me. Alam mo bang iniisip ka ng Panginoon? Amen? Minsan po tayo, di natin iniisip ang ating Panginoon. Uminin po ba natin? Minsan po, dumating ang problema, pagsubok, kuminsan, at dumarating yung pagkakataon na iba yung naiisip natin, hindi natin naiisip ang Panginoon. Pero alam mo ba, ang Panginoon, iniisip ka niya lagi? Amen? Iniisip ka lagi ng ating Panginoon. Kaya yung heart po nung umawit, it is true that you are thinking of me. Kaya hanggang ngayon po, nagpapahinuhod ang ating Panginoon. Para ni isa man po sa atin, hindi maiwalay sa Kanya. Sabi nga po, yung nagsabi kanina na taglamig po ang panahon, ano po? Masarap matulog. Masarap kumain. Amen. Pero masarap po sa presensya ng ating Panginoon. Mas masarap sumamba sa Diyos. Amen. Ako po, naramdaman ko po yung presence ni Lord sa kanina. Iba po kasi yung ikaw yung nagpapaawit kaysa ikaw yung nandoon. Mas gusto ko po dito kaysa dito. Pero gusto ko po talaga yung mag-lead po dito. Ano po? Kasi wala pa po dun sa church na maglilid ng awitin. Kaya obligado po ang ibang lingkod. Pero mas gusto ko yung nandirito po ako. Amen. At magusto ko rin po yung ako yung nakikinig. Amen. Mas gusto ko po yung nakikinig ako. Kaysa yung ako yung nangangaral. Bakit? Kasi doon pakikinig ako lagi kumakain. Ano po? Kaya ito po yung kagalakan po natin sa ating Panginoon. Na kung saan iniisip ka niya. Amen? Iniisip niya po tayo lagi. Kaya tatandaan niyo po lagi. Ang susunod, Sister Karen. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon.
At ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, magpakailanman. Walang kondisyon. Ang tao po, kapag nagmahal, may kondisyon. Kapag hindi ka mabuti sa kanya, hindi rin siya mabuti sa iyo. Amen? Pero iba yung mga anak ng Diyos na nagagalak sa Panginoon. Na hindi mamabuti yung kanyang kapwa sa kanya. Kaya sabi po ng Biblia, ang mga kaaway nyo, ibigin ninyo, gawan ninyo ng mabuti. Amen? Pray for them. Ano pa yung isa? Pastora? Bless them. Ano po? Do good to them. Yun po yung kagalakan ng Kristiyano. Kapag yung mga kaaway niya, ginagawa niya ng mabuti. Yan po yung kagalakan sa atin. Sabi niya, how you love me, it's amazing. Di ba amazing po? Kamangha-mangha na nag-iisang Diyos na buhay na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat. Mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na nakikita, umibig sa atin. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan sa lahat. Walang kapintasan, tapat. Umibig sa iyo. Inibig ka niya, anuman yung kalagayan mo. Inibig ka niya, kahit anuman yung mga nagawa po natin sa kanyang harapan. Mahal ka ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Lakasan mo, rejoice ka. Pwede mo ba pagkasabi mo ng rejoice, ngitian mo, sabi mo, rejoice. Man, baka hindi pang umingiti ang katabi mo mula kanina umaga. Ano po, kaya napakasarap po no, yung rejoice na sabi niya rito, in the Lord always. Susunod si Sir Karen. Meron pa ba? Whew! Sabi po ng Biblia sa John, hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Dahil ang alipin, hindi niya nalalaman ang lahat patungkol sa kanyang Panginoon. Pero ngayon, tinatawag ko na kayong kaibigan. Bakit po kaibigan? Ang kaibigan, yung sikreto niya, pinapahayag niya sa'yo. Woo! Amen? Di ba dapat ikagalak yan? Diyos mismo, sikreto niya, mystery ng kaharian ng langit, mystery kung ano man yung nais niya, ipinahayag niya sa bawat isa sa atin. It's amazing. Sino ba tayo, amen? Natawaging kaibigan ng Diyos. Kung bahay mo na mayaman, mahirap maging kaibigan. O yung kaklase mo na mayaman, mahirap maging kaibigan. Pero sa Diyos po, hindi po mahirap maging kaibigan kay Lord. Tanggapin mo lang po ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Amen? Ikaw ay magiging kaibigan ng Diyos. You are a friend of God. Ang kaibigan po, nagpapahayagan ng kanilang sikreto. Amen? Nagpapahayagan sila ng kanilang mga plano. Amen? Ng kanilang mga buhay. Kaya kayo po, huwag po kayo mahiyang magpahayag sa Diyos. Kaibigan ka ng Diyos. Ikagalak mo dahil ang kaibigan ay nagpapahayag lagi sa kanyang kaibigan. We are a friend of God. Hindi lang kaibigan ka ng Diyos. Anak ka pa ng Diyos. Amen? Hindi lang anak, tagapagmana ka pa ng Diyos. Hindi mo ba dapat kagalak yan? Meron pa ba, Sister Karen? Yeah, glory to God. God Almighty. Pag sinabi pong Almighty, ito yung makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang makapangyarihan sa lahat, naging kaibigan natin, Brother Dennis. Kinagagalak ko po na dati si Brother Dennis, nagkukwentuhan lang po kami dyan, mailap pa siya sa Panginoon. Pero glory to God, wala pong imposible sa Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, tulad ni Brother Richard, kapag tinawag ka ng ating Panginoon, ikagalak po natin. Alam niyo po ba, kagalakan din ang tawagin ka ng Panginoon. At pinili ka, hindi lang basta tinawag. Sabi po ng Bible, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Kaya bilang sa atin, kagalak po natin na pinili ka ng ating Panginoon. At dahil pinili po tayo ng ating Panginoon, huwag ka nang umalis sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang umalis sa Panginoon. Amen. Always rejoice. Amen. Ano mga maranasan po natin sa ating pagsunod sa Panginoon, manatili ka sa Kanya. Rejoice always in the Lord. Magalak po tayo lagi sa ating Panginoon. Sa 14 years, o 16 years, 15 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Marami po tayong naranasan ng mga pagsubok sa buhay. Naranasan po nung magkasama pa kami ni Bishop.
Dati po kasi ako yung, kumbaga sa psychic, Bishop, no? Nag-evangelism sila. Ako yung tagabigay ng tracts. Pero, yung kagalakan po, no, nandito sa puso, Brother Dennis, yun ang naranasan ko, Brother Richard. Naranasan ko na tinanggihan yung pinamimigay kong tracts. Tapos pinaalis ako nung tindera ng isda, hindi ko kailangan niya. Oh, ganun po. Pero yung galak, umalis ka dyan, hindi ko kailangan yan, sabi niya. Oo, yung ganun po. Pero yung nagtitinda po yun, doon po sa Market, Santa Cruz. Pero nasa pakasarap po yung maranasan mo yung kagalakan sa Panginoon. Na anumang mangyari, yung heart mo ay sumunod pa rin sa Kanya. 15 years po, maraming pong pagsubok. Naranasan ko po namin na pinaalis kami sa church. Ni na Bishop sa akin po binigay yung pliers na pangputo ng alambre. Para po magligpit na kami. Pero glory to God. We always rejoice in the Lord. Amen. Ayun po, nasa 15 years na po ako sa paglilingkod sa Panginoon. At alam ko, mahaba pa po yung lakbayin ko sa Panginoon. At alam ko, mahaba pang lakbayin mo sa Panginoon. Kaya rejoice. Sabi mo ulit sa katabi mo, rejoice. Sige, lakasan mo, para nahiya ka, rejoice ka mo sa Kanya. Baka may dinaranas na hindi tama. Yeah, yung rejoice. Diyan na ba nag-end, Sister Karen? Doon tayo sa worship, Sister Karen. Doon sa mismong chorus niya. Bilang po na ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Dapat may gagawin po tayo sa Diyos bilang nagre-rejoice tayo sa Kanya. Amen? Sabi po ng awitin, so here I vow. Nagbabaw ka ba kay Lord? Alam po ba ibig sabihin ng vow? Sumusuko ka sa Kanya, ginagalang mo siya. Amen? Gino-glorify mo siya. Ganun po sa buhay natin. Anumang mga bagay meron tayo, binibigay po natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi po niya, so here I vow to lift you high. Napakasarap po sa buhay ng isang Kristiyano na walang ibang tinataas, kundi ang ating Panginoon. Amen? 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 Napakasarap po maranasan ng isang mananampalataya na sa kanyang buhay wala siyang ibang pinaparangalang kundi ang Diyos. Ano mang makamtan niya sa kanyang buhay. Kaya si David Diga, pinapanood ko po si David Diga. Minsan po na sa gawain niya, meron pong gumaling at may isa doon na tao na pinagaling nagpasalamat sa kanya. Para bang naramdaman niya sa kanya yung glory. Pero maya-maya umalis na po yung nagsabi ng ganon. Nangusap ang Holy Spirit. Hindi na sa Lord yung glory na ibigay, hindi sa kanya, inaanap niya po yun. Hanggang makita niya, sabi niya, magpasalamat ka sa Panginoon. Kaya sa bawat gawin po natin, this year 2026, alam ko po, year 2025, may mga failure tayo nagawa. Pero this year 2026, tuloy po nating itaas ang ating Panginoon sa buhay natin. Paano po natin siya may tataas? Always rejoice in the Lord. Amen? Magalak po kayo that every day that the Lord has been, sabi nga po ng 118 verse 34 yata ng Psalms, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tinignan ko po yung rejoice. Ito yung nararamdaman natin. Amen? Pero yung glad, ito yung bunga ng nararamdaman natin. Amen? Ano yung bunga na kagalakan mo sa Panginoon? Ano yung ginagawa po natin? Amen? O minsan sa kagalakan po natin, napupuri tayo. Nagbibigay tayo, yan po yung mga that every day, ginagawa po ng Diyos para sa iyo. Nagpaalala po sa akin yung Genesis, na bawat araw na gawa ng Diyos ay naging mabuti sa Kanya. Amen? Yung first day, nakita niya mabuti sa Kanya. Kaya sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good. To them who love God. Amen? Sa kanila na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang sa atin, anumang po maranasan natin this year 2026, every day, kailangan po natin ikagalak. Bakit? Kung paano po sa Genesis, lahat na ginawa ng Diyos sa araw na yon, mabuti, maging yung problema, makakabuti sa iyo. Maging yung kakulangan mo, makakabuti sa iyo. Maging yung kaibigan mo na tinalikuran ka, o yung kapitbahay mo,
na pinagdamutan ka, makakabuti sa iyo. Dahil bawat araw ay ginawa ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya dapat natin kagalak. Amen? Kaya sabi po ng Thessalonians, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sa Panginoon. Napakasarap po na lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Susunod, Sister Karen. Jesus be glorified. Nasubukan mo na ba sa malit na bagay, glorify mo si Lord? Sa pagiging magulang natin, na-glorify ba natin ang ating Panginoon? Sa mga pagpapala na binigay ng Diyos sa atin, na-glorify mo ba siya? Sa mga estudyante, sa inyong pag-aaral, na-glorify mo ba ang ating Panginoon? Sa mga anak, bilang mga anak, na-glorify mo ba ang ating Panginoon bilang may magulang? O sa bawat magulang na nandirito, na-glorify mo ba ang ating Panginoon bilang isang magulang? At bilang sa aking pangangaral, nag-glorify ko kaya ang Panginoon. Malinis ba ang puso natin sa bawat gawin natin? Alam niyo po, pag-glorify kay Lord, hindi lang physical na nakikita, kundi kasabay ng ating puso. Magkatugma ang laman ng ating puso sa ating ginagawa. Kaya sabi po rito, Jesus be glorified. Sabi po natin, Jesus be glorified. Sige pa, Sister Karen. In all things. Kaya sabi po ng Biblia, uminom ka man o kumain ka man, anumang iyong gawin ay gawin mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi po nung umawit, sino bang umawit nito, Sister Janet? In all things, for all my life, I am yours. Mula sa araw na ito, narinig mo ang mensaheng ito, you are forever to our Lord God. Kailangan yung buhay natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Kaya sabi po nung maawit, forever, I am yours. Yun din ba ang damdamin mo? Amen? Yun ba ang damdamin mo? Na nasabi mo sa Panginoon, Lord, forever I am yours. Sabihin po natin, Lord, forever I am yours. Isa po yung heart ng totoong sumasamba, totoong niligtas, nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Higit sa lahat, totoong umiibig sa Diyos. Na ang kanyang heart, anumang mangyayari, siya ay sa Panginoon. Glory to God. Pakalakan po natin ang ating Panginoon. Wala na, no, Sister Karen? Yan na ba? Sige. Salamat, Sister Karen. Balik po tayo dun sa verse natin. Anong oras ba ako nag-umpisa? Glory to God. Balik po tayo dun sa verse natin. Sa verse 4. Sabi po sa Philippians chapter 4, ang verse 4, Philippians po, sulat po ni Apostol Paul. Kung mababasa niyo po sa chapter 1, dito sa chapter 1 ng Philippians, kung yan mo, sabi niya po, pagpapahayag niya, siya po ay alipin ni Kristo. Sinabi rin po sa 21, mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang, sabi niya po rito. Kaya sabi niya sa verse 4, magalak lagi sa Panginoon. Sabi ko nga yung always, walang patid, yan dapat. Amen? Amen? Ito yung sabi ng Biblia, walang patid, nakagalakan. Amen? Kaya bilang sa atin, dapat walang anumang sitwasyon sa buhay natin o walang mang sinong tao. Amen? O bagay dito sa mundo ang magpapatid sa atin sa ating kagalakan sa ating Panginoon. At sabi pa rito, muli kong sasabihin, magalak. Kapag inulit po yung isang bagay, napakahalaga. Amen? Karanasan mo ba magulang kapag sinabi mo sa anak ko, paulit-ulit? Kaya kung minsan naiirita yung ating mga anak, hindi nila alam napakahalaga nung sinasabi natin. Kaya kapag sa Biblia, nabasa nyo inuulit-ulit yung salita, napakahalaga. Kaya sabi po rito, hindi lang magalak kayo lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Sabi po ng Bible. Alam niyo po ba, sa kagalakan sa Panginoon ay may napakagandang dulot sa buhay po natin. Yung kagalakan. Amen? Sino po rito kapag may kagalakan, ang ganda ng dulot sa buhay natin? Amen? Sabi po rito, yung dulot po ng kagalakan o yung mangyayari sa atin kapag tayo laging nagagalak sa ating Panginoon. Sa verse 5, sabi rito,
Hayaan ninyong makita ng lahat ng tao ang inyong kahinahunan, malapit lamang ang Panginoon o ang Panginoon ay malapit niya. Doon sa binasa po ni Brother Dennis yung kagandahang loob. Ano po? Para po, laging makilala ng akapaligid po sa atin, yung ating kagandahang loob, kailangan maranasan po natin sa araw-araw yung kagalakan sa ating Panginoon. Para hindi po makita sa atin yung pagmumuryot. Muryot ba yan? Sabi po sa Ilocano. Muryot. Sabi po sa katabi mo, muryot. Hindi ikaw, sabi mo, hindi ikaw. Huwag kang muryot. Isang dulot po ng kagalakan sa Panginoon, hindi ka na magmumuryot. Lalo pag wala kang pera. Amen. Kadalasan po, ang tao nagmumuryot kapag walang pera. Ano po? Meron pong matanda, kilala ni Janet dun sa church po, na kung saan, sabi nga po, yung testimony kapag walang bigas, nagmumuryot. Pero ilang taon na ba siya sa atin? 2 years. Wow, may 1 year na siya na October. Pero ngayon po, patotoo, hindi na daw po siya nagmumuryot. Glory to God, palakpan po natin ang ating Panginoon. Alam mo ba, kapag may kagalakan ka sa Panginoon, hindi ka na masungit. Oh. Sino po dito dati masungit? Parang walang masungit dito, Lord. Madamot! Ito, masungit po itong asawa ko. Ay, buti na lang, Kristiyano na siya nung nakilala nyo. Pero nung unbeliever pa siya, nakilala nyo, ay, kahit matanda ka, Sister Linda, aawahin ka niya. Hindi kanya orungan. Tinutukan siya ng kutsilo, sabi niya, sige, tuloy mo, sabi niya, tapang. Pero ngayon po, ang kagalakan niya sa Panginoon. Hindi na sa pakikipag-away. Purihin ang Diyos. Amen. Glory to God. Kaya bilang sa ating mga minamahal ko sa Panginoon, ang mangyayari po sa buhay natin kapag yung kagalakan natin ay lagi sa Panginoon, wala na yung pagmumuryot natin. Alam niyo po ba yung yung kahinahunan, sabi niya, moderation? Sabi niya, tinignan ko yung meaning niya, kung babasahin sa English, temperance, self-discipline, discipline, self-control. Mababalanse mo na. Kapag pala yung sa bawat isa sa atin, kapag nagkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon, lagi-lagi, yung temper natin, magiging mabuting temper. Hindi ba sama na? Meron ka ng discipline sa sarili mo. Amen? Yung disiplina ay makikita sa atin. May self-control ka na. Hindi na makikita yung dati mong pagkatao. Amen? Nakikita niyo po ba yung dating pagkatao ni Pastora? Ilang taon tayo dito, Pastora? Nung matagal? Ilang taon? Matagal po, ilang taon kami ni Pastora dito. Tumitino. Yan, glory to God. Bilang po sa atin, napakalaga yung ating kagalakan sa Panginoon. Isa po mangyayari sa atin, sabi ko nga, makikita ng tao yung ating temperance o yung ating kagandahang loob. Maliban ng isang Kristiyano, hindi siya magkaroon ng kagalakan sa Panginoon, hindi makikita ang kagandahang loob sa Kanya. Meron siyang kabutihan, pero yung kagandahang loob, ibig sabihin dito sa loob, meron siyang kabutihan panlabas. Pero kapag punong-puno ka ng kagalakan sa ating Panginoon, yung kagandahan, yung kabutihan mo ay nabumula sa loob. Bumubukal. At sabi po rito, malapit na ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, malapit na ang Panginoon. Ito yung panahon para lagi po tayong magalak sa Panginoon dahil malapit na siya. Sino po dito ang gustong mapunta, anong tawag dito? Makasama sa rapture. Alam ko po, si Bishop, lagi po nila nababanggit. Maging ako man po, nung nandirito ako, lagi ko binabanggit yung rapture. Isa po ito yung kagalakan natin. Na darating ang panahon na kukunin po tayo ng ating Panginoon. Ibahin niya po ang itsura natin. Amen. Wala nang masasakitin. Babaguhin niya ang bawat sa atin. Bibigyan niya tayo ng isang buhay na walang hanggan. Kaya bilang sa atin, ito po yung dapat nating kagalak sa Panginoon. Sabi pa po ng verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kapag tayo po ay nagagalak sa ating Panginoon, lagi-lagi, never kang mababalisa. Amen? Amen?
Kaya po nababalisa ang isang tao dahil wala siyang kagalakan sa Panginoon. Pero kapag ikaw may kagalakan sa Panginoon, alam mo na may Diyos. Alam mo na may Diyos na sa lahat ng oras ay tutugon sa iyo. Kaya sabi po ni Apostol Paul dito, huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ayaan ninyong malaman ng Panginoon ang inyong mga kahilingan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Kaya bilang sa atin, may dudulot po ng ating kagalakan sa Panginoon sa araw-araw na ating buhay o yung kagalakan magpakailanman, hindi ka mababalisa. Amen? Aalisin po yung kabalisaan po natin sa ating buhay. As sa verse 7, sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag pinuno po natin ang kagalakan, ang ating buhay sa araw-araw na ating pamumuhay sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kaya kahit anumang mangyayari dito sa libutan, panatag ka. Amen? This year, 2025, marami pong kami nga talagang struggle ni Pastora. Ano po? Pero salamat, yung kagalakan sa Panginoon. Glory to God. Kung wala ang Diyos, bibigay ang isang tao. Pero salamat, through the power of the Holy Spirit, binigay niya yung kagalakan. Kaya nakatawid po tayo ng 2025. Hindi sa ganang atin o meron tayo, kundi dahil sa Diyos na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, nakatawid ka ba? Opo, nakatawid po tayo. Kaya dapat po tayong magalak sa ating Panginoon. Yung kapayapaan, sabi niya, ito po mangyayari sa atin kapag yung kagalakan sa ating Panginoon, sa araw-araw mangyayari sa atin, sabi niya, sa katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na totoo, sabi niya. Kapag po yung kagalakan naghari sa atin sa Panginoon, ano man yung katotohanan ay minamahal mo. Ito man kuminsan ay masakit sa iyo, pero niyayakap mo yung katotohanan. Amen? Amen? Na kuminsan sawayin man tayo dahil alam mong katotohanan, dahil may kagalakan ka sa Panginoon, tatanggapin mo. Amen? Ano ang mangyari sa buhay mo dahil kagagawan mo yung isang bagay, tatanggapin mo, Lord, alam ko, may lesson ako sa pangyayari ito sa buhay ko. Dahil nagkasala ako sa iyo, kaya nangyari itong sa akin. Yung katotohanan, kapag nagkaroon po tayo ng kagalakan sa ating Panginoon, yayakapin po natin yung katotohanan. Amen? Lagi mong niyayakap yung katotohanan na ang pag-aasa mo ay sa Panginoon lamang. Amen? At sabi pa po rito, marangal, anumang marangal o yung karangalan, anumang kagalang-galang na mga bagay. Kapag yung kagalakan sa Panginoon naghari po sa atin sa araw-araw, lahat po yung yung marangal na pamumuhay man, marangal man na at kaisipan, marangal man na laman ng puso ay ating mararanasan. Kapag yung kagalakan po sa Panginoon ay nangyari po sa atin sa araw-araw. At sabi po rito, makatarungan. Amen? Sabi po rito, makatarungan. Ano man yung makatarungan kapag may galak ka sa Panginoon? Ito yung lagi mong iniisip, ito yung lagi mong sinusunod. Ano ba yung katarungan? Ano ba, sabi po rito sa ibang salin, anumang bagay na matuwid, sabi po rito. Nandun ka lagi sa matuwid na bagay. Amen? Pinapanigan po natin lagi matuwid na bagay kapag po tayo may kagalakan sa Panginoon. At sabi po rito, anumang bagay na kaibig-ibig. Ito po yung maganda na kung minsan may mga sitwasyon, nawawala tayo. Na hindi na yung kaibig-ibig na bagay yung ating niyayakap. Dahil nawawala tayo sa kagalakan sa ating Panginoon. Kaya this year, 2026, mga minamahal kapatid sa Panginoon, anumang bagay na kaibig-ibig sa harapan ng ating Panginoon, yakapin po natin. Ito yung kagalakan po sa ating Panginoon. Sabi pa po rito, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. This year, 2026, bilang kagalakan po natin sa Panginoon, na lagi po natin kagalakan, yung verse 8 na sinabi po ni Apostle Paul, lagi po natin itong isipin. In every situation na mangyari sa ating buhay, isipin natin lagi yung mga bagay na ito na sinabi po sa verse 8. At sabi po sa verse 8,
verse 9, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Mayroon po tayong narinig na salita ng Diyos. Amen. Amen. Every Sunday, every Wednesday, every magbukas po tayo ng Facebook, may nakikita po tayo, may narinig po tayo na salita ng ating Panginoon. Ang totoo pong may kagalakan sa ating Panginoon, yung mga narinig niya, ito yung pinamumuhay niya. Amen. Amen. Napakahalaga po kung ano man yung marinig natin, pinamumuhay po natin. Sabi ko nga kina pastor, kung minsan nababanggit ko, ang dami na natin sanang Kristiyano, ano po. Baka hindi na po dito yung church, baka nasa complex na tayo lagi every Sunday. Ano, kung bawat tatanggap sa Panginoon ay mapupuno ng kagalakan. Kaya ikaw na nandirito sa umagang ito. Huwag mong pabayaang mamalis ka sa Panginoon. Amen? Ano mang mangyayari, huwag mong alisin yung kagalakan mo sa pagsamba sa Panginoon. Malamig man ng panahon, labanan mo ang antok mo. Amen? Maging doon po sa church day, meron din marami rin kuminsan napapasarap ang tulog. Ano? Pero alam niyo po na napakalaga yung kagalakan natin sa Panginoon ay mawala sa ating buhay. At sabi pa po rito, sa verse 10, datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahulihan ng inyong binuhay ang inyong pagpamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang na mabuting pagkakataon. Isa po yung focus ko rin dito sa umagang ito, malasakit. Sabihin po natin malasakit. Isa po yung bunga ng kagalakan sa Panginoon, may malasakit po tayo sa bawat isa. Amen? May malasakit po tayo. Bilang mga lingkod ng Diyos po, bilang ako po, hindi po kami nag-usap ni Bishop, wala kaming usapan ni Bishop. Yung pagmamalasakit, unang-una sa likod ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin, yung malasakit, yung mga sensitibo tayo, yung pangangailangan ng ating kapwa. Amen? Amen? Hindi yung wala tayong pakialam sa bawat isa. Na kapag hindi nag-attend yung kapatid natin, okay lang. Siya yun eh. Ano pakialam ko doon? Ligtas naman ako. Pero dapat po may malasakit tayo sa bawat isa. At ang malasakit hindi lang sa bagay na kung saan may tawag dito na mabuti yung kapatid, kundi kahit may nakagawa man siya ng hindi tama, dapat may malasakit po tayo. Amen? Amen? Lalo na, amen? Lalo na pag nagkasala yung kapatid mo. Kapag nakita mong nagkasala yung kapatid mo, magkakaroon pa ba tayo ng malasakit? Kapag yung lingkod ng Diyos nagkulang o may nagawang hindi tama, magmamalasakit pa ba tayo sa Kanya? Kadalasan ugali ng tao, kapag may nakita siya na hindi tama sa kanyang kapwa, yung 1,000 ginawang mabuti ng kanyang kapwa natatakpan ng isa. Pero kakaiba po ang Diyos. Kaya bilang sa ating mga minamahal kapatid sa Panginoon, sa church na ito, di ko po alam kung kailan ako uling babalik o kailan uli kami bibigyan ng pagkakataon ni Lord na may mensahe sa inyo. May iwanan po ako dito na napakalagang salita sa inyo. Pagmamalasakit sa bawat isa. Amen? Huwag niyo po pababayaan ni isa man sa inyo na mananampalataya dito sa Jesus, the brightness of His glory, ay mawala sa presensya ng Panginoon. Kapag nakita niyo po ang kapatid niyo dito, para bang nangihina siya, palakasin niyo po ang bawat isa. Amen? Pagmamalasakit. Sabihin po natin pagmamalasakit. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Rejoice, sabi mo sa kanya. Rejoice. Iwanan ko po itong pagmamalasakit. Napakalaga po yung pagmamalasakit. Sabi ko nga po, hindi po kami nag-usap ni Bishop. Alam niyo po ba kung minsan ang lingkod ng Diyos may mga pangangailangan? Kaya kung minsan, yung mga lingkod ng Diyos, nahiya sila na magpahayag sa mga tupa ng Diyos. May nabasa nga po ako. Hindi sa tinataas ko po yung mga pastor,
Kasi sabi po doon sa yung pastor, anytime natawagin siya ng tupa, nandyan siya. Pero kadalasan ang pastor kung minsan nahiyasan tumawag. Sama kayo mga tupa para i-comfort siya. Doon po yung mga buhay po ng mga pastor. Kaya bilang po sa atin, yung pagmamalasakit po. Lalo po sa inyong mga lingkod sa lugar na ito. Ano yan po ba? Pag nang malasakit po kayo sa mga lingkod ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Naranasan po namin ni Pastora yan. Kapag naging sensitibo ka sa pangangailangan, higit sa lahat ng mga sabi nga po sa Bible, i-double honor ninyo ang mga nagpapagalis sa inyo. Amen. Kaya sa inyong mga prayer list, nakasama ba si Bishop? Nakasama pa si Pastor Kevin? At isama nyo rin po kami. Isama nyo po ang bawat lingkod ng Diyos dahil kagalakan po natin yan. Glory to God. Verse 11. Sabi po, hindi ko sinasabi ang mga ito para sa aking pangangailangan sapagkat natutunan ko masyahan sa lahat ng mga pangyayari. Isa rin po yung kagalakan sa Panginoon, lagi ka nagagalak. Ano mang mangyari sa iyo, kontento ka. Amen? Amen? Sign po yan. Natututo ka. Amen? Nakukontento tayo. Ano mang meron ka, kontento ka. Amen? Hindi ka na naghahanap pa ng ano pa man. Amen? Amen? Kung ano man nandiyan, Lord, salamat. Salamat dito, Lord. Salamat sa kapatid kong to na makulit. Pinapasalamatan mo kaya dito, sabi niya, nisisiyahan si Apostol Paul. Dahil naranasan niya yung kagalakan niya sa Panginoon. Ano mang meron siya, nasisiyahan siya. Amen? Hindi yung maniregaluhan ka na nga, pero dahil ayaw mo regalo, nagbubuklot ka, ang tawag dito, nagre-reklamo tayo. Itong December, wala pong nagreklamo sa kanyang regalo. Ano po? Wala naman po, nagreklamo sa mga binigay. Alam ko si Bishop, marami natanggap yan at galak na galak po si Bishop kasi nakapost pa nga yung, yung mga binibigay sa kanya. Amen? O ikaw yung binigay sa'yo, saan mo nilagay? Tinago mo? O baka lihim mo nilagay dun sa basurahan? O baka pinamigay mo yung binigay sa'yo? Sabi ni Apostol Paul, sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay, kontento siya. Amen. Maliit na bagay, malaking bagay. Sabi niya, marunong akong magpakayaman. Marunong din ako magpakahirap o sa kahirapan. Marunong din ako kapag mahirap ako. Ibig sabihin doon, lahat po ng mga bagay dahil may kagalakan tayo lagi sa Panginoon. Ano man mangyari sa atin this year, 2026, kontento tayo. May kagalakan tayong maglingkod sa ating Panginoon. Man, may kagalakan kaming tumugtog. Ano po, yung mga musikero natin. Yung mga awit natin. Kahit wala man pong love gift. Ano po. Pero naranasan ko po yung paglilid po ng awitin, mahirap. Lalo na po doon sa church, Bishop, di ba? Ikaw yung gigitara, ikaw yung umaawit. Kaya kung minsan pinapasok ni Satanas dito kay Pastor, Pastor, wala ba akong love gift dyan? Minsan parang wala na sa isipan ko eh. Mahigit na 1 taon na ako nagsusunglit dito. Kung minsan walang drummer, ako lang yung nagigitara. Kung minsan pinapasok sa isip ko na itanong kay Pastor, Pastor, yung love gift ko. Misanan na lang daw po. Pero wag po kayong mahiya na mag-love gift po sa ating mga musikero. Sa ating mga awit. Alam niyo po ba, ang pag-awit, 1 linggo mong pinaghandaan yan. Ano po? Itanong niyo po yung sa ating mga musikero. Kahit alam mo na yung awitin, kailangan paulit-ulit mo pa rin inaawit yan. Naranasan ko po. Na kung saan magpa-practice ka, dapat maranasan mo muna doon sa awitin ang presensya ng Panginoon habang inaawit mo bago ka manguna dito sa harapan. Na kailangan matugtog mo ng mahusay. Pero dito po, hindi nyo naman po alam kung nagkamali yung mga musician eh. Apo, sila lang na makakaalam, pero kayo wala kayong alam. Pero dahil mahal nila ang Panginoon, pinagbubuti nila, kahit ganun ang tugtog nila, pwede. Pero 1 linggong pinagbubuti nila yung kanilang pagtugtog para may handog nila sa Panginoon. Para may mag-lead sa atin. Alam niyo po, napakahirap po dito sa stage. Kaya kuminsan ako pagod yung kamay ko kuminsan. Pero salamat! Yung kagalakan po sa ating Panginoon ay laging naghahari sa atin.
Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon sa lugar na ito, huwag po kayong mahiyang mag-love gifts sa ating mga musician bilang kagalakan natin sa ating Panginoon. Huwag lang yung ang galing naman ni Janet na umawit, ni Kevin na. Pero bunga po ng kagalakan natin. Alam niyo po ba, ang bunga ng kagalakan yung nagbibigay ka? Sabi ko nga po, yung rejoice, ito yung nararamdaman mo eh. Pero yung gladness, ito yung bunga ng happiness mo at joy mo. May ginagawa tayo. Amen? May ginagawa tayo. Kaya minamahal kapatid sa Panginoon, huwag po kayong mahiya. Magbigay. Kung minsan, nandyan na sa puso natin, magbibigay tayo. Pero pinipigil ng laman. Dahil may pangyayari. Pero, huwag po kayong mahiyang magbigay. Dahil bunga po ng kagalakan natin, pagbigay natin sa Panginoon. Maging sa inyo man. Hindi lang doon sa mga may kaya natin, mga kapatid dito. Kahit ikaw man, yung 100 mo, yung 20 mo, yung 50 mo, malaking bagay yan para sa Panginoon. Precious yun. Maalala niyo po ba yung isang balo? Na kung saan, yung uling sentimo, uling pera na nasa kanya, ang binigay niya para sa Panginoon, nagalak po ang Panginoon sa kanya. Maging sa atin pong pagbibigay, ba't napunta ako dito? Kasi kagalakan po natin yan, amen? Ang pagbibigay po, kagalakan sa Panginoon, amen? Pagbibigay sa Panginoon ay kagalakan po yan. Yan po ang pinakamahirap sa isang Kristiyano na battle niya, yung magbigay sa Panginoon. Lalo na po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon, huwag po mawala yung kagalakan natin. Amen? Lagi po naalala itong mga TV, meron pong kapatid na may kagalakan magbigay ng mga TV rito. Kaya kayo po, magkaroon po tayo ng kagalakan sa pagbibigay dito sa church na ito. Ano mang nakikita nyo na pangangailangan ng church na ito, huwag nyo na pang intayin na sasabihin pa nung bishop o sino man. Dahil may kagalakan po tayo sa Panginoon, sensitibo tayo sa pangangailangan. Yung monitor po natin doon, parang yung TV ko sa bahay, halos kalahati na lang yata yung Nahihirapan na po yung mga song leader natin. At kung magbigay po kayo, hindi yung, baka pwede na itong 32 inches. Pwede bang 48 inches dyan o 52 inches? Pwede? Pwede, oo. Pwede po yung ganyan. Oh. Marami po dito na punong-puno na kagalakan sa Panginoon. Kapag may nakita po kayo dito sa church, nasira na yung speaker sa church. Dahil maggalak ka sa Panginoon, magdodonate ka sa church. Ito po, Bishop. Ano po? Marami pong dapat yung pagmamalasakit di lang po sa kapwa, kundi dito po sa templo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, isa po yung heart ko rin, na yung church, dapat doon nga yung maganda yung mga sounds. Pero meron po ako narinig, Bishop, bira lang naman gamitin sabi nito. Sunday lang naman, tsaka Wednesday ginagamit. Pero yung Wednesday, Sunday, alam niyo po ba, ang katumbas noon, ilang taon? Amen? Napakalaga ng bawat pagpunta po natin dito sa church. Kaya sa ating mga kapatid na nandirito, huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya na tumulong sa iglesyang ito. Huwag po kayong mahiya na mag-donate. Ano man yung nilagay ni Lord sa heart nyo. Amen? Ang totoo pong may gagalakan sa Panginoon, sensitibo sa pangangailangan ng kanyang kapwa, sa pangangailangan ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya lagi pong sinasabi yan. Ako rin po, heart ko, sabi ko, Lord, pag nagkapera ako, iyano ko tong speaker na to, kako. Kaya lang, tumaas po yung speaker ng Bishop. 12,000 to 12,500. Naging 17,000. Ito po, 12,500 po yung speaker natin yan. Pero wag po may mag-alala sa presyo. Bibigay ni Lord ng siksik-liglig, tumaapaw na papapala sa bawat isa po sa inyo. Napunta po ako dito dahil gusto ko po yung mapuno tayo ng kagalakan. Ang mahirap po kasi may release ng isang tao yung pera niya. Ano po? Pero kapag wala kang takot, wala rin takot ang Panginoon na magpala sa iyo, babay sa iyo. At alam niyo po ba,
Kada ibigay nyo sa Panginoon, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Hindi maalala, hindi makapagpasalamat ang tao, pero ang Diyos po, nakatingin sa bawat isa sa inyo. This year, 2026, kapatid ko sa Panginoon, kung totoong nagagalak po tayo sa ating Panginoon, maging sensitibo tayo sa pangangailangan ng bawat isa. At pangangailangan po ng iglesyang ito. Sabi ko nga noon, masarap sana naka-aircon tong church natin. Kaya lang, baka marami namang matulog. Baka marami namang antukin kasi ngayon nga, pag mainit nga, maraming inaantok. Gano'n pa kaya pag aircon na po yung church natin. Pero mas maganda po, naka-aircon din po yung church natin dito. Amen? At yung mga electric fan din po natin, kung ano man yung pangangailangan mga minamahal kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, naranasan ko po yung kagalakan sa Panginoon. Mula nung nakakilala po ako sa Kanya, na wala na akong ibang focus kundi sa Panginoon. Sabi po ni Pastor, bili ka ng binilang speaker. Sabi niya. Yan pala, may malaki, may maliit, sabi niya. Sabi ko, para sa Panginoon lagi yan. Alam niyo po ba, nakakagalak po magbigay para sa Panginoon. Kaya sa bahay po, pag pumunta kayo, may mga speaker po akong maliliit, may malaki, lahat po yung ginagamit ko sa Panginoon. At ang focus po, lagi kong ano po din sa iglesia ng ating Panginoon. Kulang pa po ng isa yung speaker natin. Nakikita niyo po ba? Isa lang yung speaker natin dito? O baka hindi niyo po nakikita? Pingas. Hindi balance po. Ano po? Hindi po balance. Sa pagtutulungan, mga minamahal kapatid sa Panginoon, dahil may kagalakan tayo sa Diyos, pwede po tayong mag-provide ng isang ganyan para lalo pang maganda yung ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kahit mga bagay yan, nagagamit po natin sa ating Panginoon. Kaya lang po, nagka-struggle lang kaya hindi tayo nakabili ng speaker, pero may layunin ang Diyos na hindi ako makakabili, kundi kayo ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Amen? Amen? Ay, yung mga nag-amen, yan ang master. Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon, tulong-tulong po tayo. Dahil yung kagalakan po natin sa Panginoon ay nararanasan po natin. Dapat may kagalakan din po tayong magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ito po yung mensahe ng Diyos sa umagang ito. Rejoice in the Lord always. Amen. Lagi po tayong magalak sa Panginoon sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Kaya si Apostol Paul sa kagalakan niya po sa Panginoon, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Amen. At sabi pa ni Apostol Paul, lagi ng pinagmamalaki, dahil galak siya sa Panginoon, lingkod ako ng Diyos. Bilanggo ako ni Kristo. I can do all things through Christ which strengthen me. Amen. At sabi pa niya, lahat ng mga bagay ay binasura ko, sabi ni Apostol Paul. Yung kanyang pagiging Pariseo, pagiging Hebrew, yung kanyang pinag-aralan, yung mga bagay na nakakadlang sa kanya sa pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, binasura ko ito, ginawa par dung, sabi niya sa English. Baga sa yung dumi. Dumi na kung saan. Okay lang siguro, yan lang natin. Ang pinaka na dumi, hindi yung dumi ng hayop, kundi yung dumi ng tao. Ganon ang ginawa ni Apostol Paul doon sa mga bagay na pakinabang sa kanya. Walang pakinabang sa akin yun, sabi niya. Makamtan ko lamang si Kristo. Yun po yung kagalakan ni Apostol Paul. Ginawa niyang lahat, makamtan niya lang si Kristo. Ano ngayon, kahit talikuran ako ng aking mga kaibigan. Ano ngayon kung talikuran ako ng aking mga kaklase. O sino man sa aking pamilya. Ang mahalaga, ginagawa ko ang lahat. Makamtan ko lamang si Kristo. Ano kung masabi ng tao sa akin, ng gobyerno sa akin, ang mahalaga, ang focus ko, makamtan ko lamang si Kristo. This year, 2026, magalak po tayo lagi sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Paul, naging lingkod ako ng Diyos. Pinagmamalaki niya. Pinagmamalaki mo rin ba na born again ka? Paano mo makikita na pinagmamalaki mo? Pinapakita mo. Hindi mo kinakahiya ang pagiging born again mo. Nasa tuwing magsasalita ka, wala kang ibang banggit, kundi lamang may pag-asa sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang totoo may kagalakan sa Diyos? Sa tuwing may sumbong ang isang tao, o may nararamdaman ng isang tao, o
O wala sa kapayapaan ng isang tao, lagi niya sasabihin, may kapayapaan sa Diyos. May pag-asa sa Diyos. Wala siyang ibang ginagawa kundi tinataas ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya minamahal kapatid sa Panginoon, ito po yung mensahe na iwanan ko sa inyo. Rejoice. Sabihin po natin, rejoice. Sabi mo ulit sa katabi mo na may ngiti, rejoice. Isa pa, rejoice. Isa pa, rejoice. Yeah, rejoice kanino? In the Lord. Kailan? Always. May ilang verse lang po ako, paano lang. Mag-ano po ako ng ilang minuto lang. Meron pong pinaalala si Lord dito sa akin. Sabi po ni Habakuk sa chapter 3 verse 17, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon naman ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang bunga ng olibo ay maglilikat o hindi siya mamumunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Sabi po ni Habakuk, ang kawan ay hindi maihiwalay sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may, sabi po ni Habakuk. Habakuk na nagagalak sa Panginoon. Gayon may, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Wala man tanggap sa vulcanizing shop. Brother Dennis. Wala mang may madala, Brother Richard, yung ating mga anak na nasa abroad. Sa mga estudyante, wala mang binigay na allowance ang yung mga magulang o yung pangako nila hindi natupad. Wala mang benta doon sa ating mga pwesto, Sister Linda, wala mang mag-uupa. Amen? Pero wag nawa, pero ito man ang mangyari. Iwanan man tayo ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Awayin man tayo ng bawat tao na nasa paligid natin sa ating, nakapaligid sa atin dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Lagi niyong alalahanin, may Diyos na nagbibigay na kagalakan sa bawat isa sa atin. Hindi ang mga bagay o sino mang tao ang ating kagalakan, kundi ang kagalakan natin ay sa Diyos na buhay. Amen? Na tapat, na nagmamahal po sa atin. Kaya, rejoice in the Lord always. Mga minamahal kapatid sa Panginoon, tumayo po tayong lahat.